Good morning sa lahat ng manggagawang Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ngayong araw ng mga manggagawa, kaya holiday sa buong bansa. Labor Day. Okay? Milyon-milyong manggagawang Pilipino kasama ang inyong lingkod. Kaya yung attire natin pormang manggagawa. Di ba? Yan, hindi natin ikinahihiya tayo manggagawa. Ha? Dahil kapag ikaw ay membro ng mga manggagawang Pilipino, nagtatrabaho, nasa labor sector, ay yan ay ikarangal natin. Mas mabuti may trabaho, manggagawa, kaysa sa walang ginagawa or ah, ibang galaw ang mga ginagawa. Sa tamang hanap buhay, mas okay kaysa sa illegal. Ayan. Okay? So, dahil dyan, itong ating pag-usapan ngayon ay itong mga nangyayari. Maaring sabihin ng mga supporters ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, hindi nila akalaing mangyayari sa kanila itong ganito ngayon sa ilalim ng Marcos administration. Dahil ang kailang paratang, mula nang sila ay magwala at magalit sa gobyernong ito kung anong dahilan, di natin alam, mahina ang Pangulong Marcos Jr. Sinasabi lang mahina, walang kakayanan, walang alam. Pero yung kailang pinagbintangang mahina, walang kakayanang President Bongbong Marcos, ay sila ngayon ay namumroblema na. Dahil nga po dito sa mga hindi sinasadya, pero sa pagpapatupad ng batas, ay pinapanagot sila. Balikan lang natin ang mga nakaraan. Dating Pangulong Duterte maraming sinabi, paghahamon at kung ano-ano, akala niya hindi siya makukulong. Anong nangyari? Nakulong sa ICC. At ngayon sabi ng ICC, merong silang jurisdiction sa kaso at meron din silang nakitang dahilan para sumailalim sa trial ang dating Pangulo at kanyang co-accused sa paglabag sa karapatang pantao, crime against humanity na kasong kinakaharap, non-bailable offense. Si Sara Duterte naman may impeach sa Kongreso, itatrial sa Senado. Pangalawang Pangulo ng bansa, anak ng dating Pangulo. Yung kanilang mga kaalyado, may iba't iba na rin kasong kinakaharap. Tulad ni Mike Defensor na kaibigan ko pa naman pero siya identify sa mga Duterte, nagpa-identify na siya sumusuporta sa mga dating sundalo na nag-akusa ng mali-maleta sa gobyerno, hindi naman napatunayan, pero yung pala siya ay merong problema. Yung negosyo ng kanyang pamilya, nakitaan ng mga illegal, paglabag sa batas, kaya ipinasara at kinasuhan sila sa prosecutors papunta ng korte. Yun yung kanyang hotel at negosyo dyan sa Pasig. Si Mike Defensor pa lang yan. At yung ibang mga kaalyado nila, mayroong iba't ibang mga kasong cyber libel before Department of Justice, yung iba naman under investigation ng NBI. Yun yung nangyari. Ito ba'y maituturing na harassment? O maituturing na yan ay umiiral yung due process? Umiiral ang rule of law at due process? Ako sa aking paniniwala, kung ayaw man yung maniwala, karapatan nyo yan, observation at opinion, pinairal lang sinasabing yung mahinang Pangulong Marcos. Mahina, weak leader si Pangulo. Kanyang pinairal from day one aking sinasabi, ang rule of law. Pag mayroong issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. At yun ho ang ginagawa. Nakulong si Duterte sa ICC dahil sumunod sa warrant of arrest. At yung paniniwala ng gobyernong ito, may obligasyon silang ibigay sa ICC, si Duterte. Nangyari yun. May paglabag sa sinasabing pang-aabuso, betrayal of public trust, kaya minag-file ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Binigyan ng pagkakataon ng Kongreso, hindi nag-participate. Kaya tuloy-tuloy yung trial, ang impeachment. At yung mga kinasuhan ng libel, cyber libel, kasi merong paninirang ginawa at may mga nagreklamo laban sa kanila. Yun ang nangyari. Hindi yan fake news. Pag sinabi nyo fake news yan, di hindi nyo alam kung anong balita at nangyayari.
Hindi rin yan paninira. Atin lang binabalikan ang nakaraan base sa kanilang bintang na mahina ang presidenteng ito. Paano naging mahina? Kung kayo ngayon ay may mga problema dahil sa pagtupad at hindi pagrespeto sa mga batas. Ayun yun. Pero kung tumulong na lang kayo, tinulungan na ninyo ang gobyernong ito, nang malasakit kayo dahil tayo lahat ay Pilipino, nagkaisa para sa kaunlaran ng ating bansa. Wala kayong kaso, walang nakulong, wala siguro nakasuhan. Masaya tayong lahat, may trabaho. Masaya tayong lahat dahil bilang Pilipino, may pagmamalaki natin sa buong mundong nagkakaisa tayo. Marami tayong mahikayat na mga turista at kapitalista kung tayo ay nagkaisa. Pero kayo po'y humiwalay, kayo nanlait ng bastos, ng bintang at kung ano-ano pa. Ay may mga komplainan dahil may karapatan ng Pilipinong magreklamo na ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipinatupad ng gobyernong ito yung batas. Yun ang nangyari. Totoo yan, hindi po yan, wala akong connection sa gobyerno, hindi ako taga-gobyerno. Ako lang ay isang Pilipino nagmamasid, nagbantay ng mga kaganapan. Sana matigil na yan ganyan. Sana magising na kayo sa katotohanan na hindi mahina ang batas at hindi mahina ang gobyernong ito. Ngayon, kung laging iisipin nyo, pangharas, political harassment, panggigipit, para hindi magsalita, ay malayo yun. Hindi totoo yun. Hindi naman kayo pinagbabawalang magsalita Ilagay lang yun sa lugar. Dahil may karapatan ng estadong panagutin ang umaabuso para sa kapakanan ng inaabuso. Yun po yun. Huwag kayong padala sa init, galit ng mga taong pwedeng mayroong interest. Kahit na yung mga followers, subscribers po ng inyong mga channel at ng mga supporters, followers ng mga Duterte, maging maingat din kayo. Kasi hindi naman kayo tutulungan pag kinasuhan kayo. Pagka kayo lumabag sa batas, kayo ang kakasuhan, hindi naman kayo matutulungan na ipinaglalaban niyo. Dahil sila may mga kaso may problema rin. Karapatan niyong mamili at tumulong sa inyong pinaniniwalaan, pero may limitasyon yan. Pag ginaya niyo ang amo niyong palamura, parabintang at kung ano-ano, tapos uutang pa ng buhay ng may buhay, makukulong din kayo. Delikado po yun. Ayan, paalala lang, huwag kayo magagalit. Pero tingnan ninyo, yung mga taong hindi walang linalabag na batas, mga taong walang nagrereklamo sa paglabag sa batas, nakita mo sarap ng buhay nila. Tuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay, tuloy-tuloy ang kanilang buhay, at nagagawa nila ang kanilang dapat gawing naaayon sa kanilang paniniwala. Di ba? Mas okay yung ganun. Kung nagagawa ng mga nakakaintindi sa ating gobyerno, sumusunod sa ating mga batas, bakit hindi magagawa ng iba? Lahat naman tayo, tao lang at Pilipino. Di ba? Huwag pagamit kung mali ang galaw at galawan. Aralin, suriing mabuti kung ano ang mga sinasabi at ginagawa para hindi madamay at hindi mapahamak dahil lang sa inyong pagtulong o pagsuporta sa mga taong sa paniniwala niyo ay tama. Napatunayan na ngayon pa lang, may pagkukulang, may pagkakamali, may pang-aabuso, kaya sila kinakasuhan at nakasuhan. Yun lang po yun. Huwag kayong magalit. Real talk lang ito.